So yun guys, nandito na tayo sa aming probinsya sa Pampanga guys. Ayun o. Ayan, nandito tayo sa Plaza Guagua. So ayan, so bibili muna tayo ng mga bulaklak. Siyempre kailangan nating mag-alay sa ating mga mahal sa buhay na bulaklak para matuwa naman sila, di ba guys? Kahit nandun na sila sa kabilang buhay. Tara guys, pili tayo ng bulaklak. Pilihan ng bulaklak. Daming bulaklak. Ikot muna tayo guys. Daming bulaklak. Bulaklak. Mas mo siya. Yung assorted. Dami bulaklak guys. Tayo. Ano guys, yung nabili natin, mura lang, 200 lang daw ang isa. Yan. Para sa ating mahal sa buhay. Alright? Then guys, tapos na tayong bumili ng bulaklak. Ngayon naman, kusin naman. Pagkain natin sa cementerio, diba? So, nandito tayo ngayon sa sushi kusin. Yan. Tingnan natin kung ano meron dito sa loob. Ang dami pagkain dito guys. Wow. Ito yung mga nabili natin, mga puto-puto. Ito, ano ba to? Ayan. Sarap. Yan. Ito, puto rin to. Tapos ito, ano ba, inutak yata ito. Yan. Japanese knowledge club. Puto ulit. Kutsinta. Puto special. Ito ano to? Tamales. Ito bibinggan. Empanada siguro to guys. Siomai. Beer.
nandito na tayo sa memorial, cementerio. Ayan. Maraming tao. Dito tayo sa may mga palaisdaan. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manood, please click mo na yung James TV Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ayun guys, pinakita ko sa inyo, di ba? Kahapon yan na nagpunta kami sa probinsya na kung saan inalala natin ang mga yumaon nating mahal sa buhay. So kung hindi pa po kayo nakakapunta, pwede pa rin kayong pumunta, di ba? Kung hindi kayo makapunta ngayon, kasi ngayon talaga yung araw ng mga patay, pwede naman bukas, kinabukasan, at sa mga susunod na araw pa. Importante, makadalaw din kayo. Kasi nga, para sa kanila yan, na naging malaking bahagi ng ating buhay. Lalo na nung nabubuhay pa sila. Kaya kailangan bigyan natin ng oras. At pagdating doon, siyempre, napaka-importante guys. Yung pagdasal po natin ang ating mga yumahong mga mahal sa buhay. Kasi yan ang kailangan nila. Bukod sa paghahanda, di ba? Yung mga bulaklak, kandila, kung ano-ano pa. Importante rin po yun. Yung dasal. Wala nang higit pa dun sa dasal. So, pag sinabi mong araw ng mga patay, siyempre, di ba? Ang iniisip natin ay katapusan na. Katapusan na ng buhay ng isang tao. Kaya tayong mga Katoliko, pinagdarasal natin sila. Dahil habang pinagdarasal natin sila, para na rin natin pinagdarasal ang ating sarili. Dahil hindi natin alam, di ba? Bukas makalawa. O sa mga susunod na araw, tayo naman. Kumbaga, sila muna ngayon, tayo sa susunod dahil wala naman po takas dyan. Ibig sabihin lahat tayo ay mangyayari sa atin yan. So minsan kinakatakutan natin na ayaw pa nating mamatay. Bakit? Unang-una, di ba? Lalo na kung hindi pa tapos yung mga gusto mong mangyari sa buhay. Bawal, mga anak mo. Kaya natin, di ba? Hindi pa tapos ang mga anak mo sa pag-aaral. Gusto mo pa silang makitang maging successful sa kanilang kurso, di ba? Hanggang sa makapagtrabaho sila ng maganda, makapag-business sila, makapagpamilya sila, hanggang sa makita natin yung magiging mga apo natin. So, wala naman po sigurong masama doon dahil gusto talaga nating makamtan lahat. Lalo na yung mga iba, hindi pa natutupad yung mga pangarap nila, marami pa silang gustong gagawin, di ba? Gusto mo pa mag-travel sa iba't ibang parte ng Pilipinas o kahit sa abroad. Marami ka pang gustong lugar na makita. Kaya ang iba sa atin, o tayong lahat actually, di ba? Ayaw pa nating mamatay. Yan po ang katotohanan. So, ibig sabihin pag sinabing kamatayan, talagang yun yung katapusan ng bawat isang tao. Yung iba naman, tingin nila yung kamatayan ay judgment na rin. Di ba? Dahil pagkatapos nating mamatay, aharap tayo sa ating Panginoong Yesus na kung saan ay hatulan tayo ayon sa ating mga ginawa dito sa mundo. Pero para mas magaan guys, para mas magaan ang ating buhay, alam naman natin, pagdating sa kamatayan, lalo na yung mga mahal natin sa buhay, nanay mo yan, tatay mo, lola mo, di ba, kapatid, anak, at kung ano-ano pang mga kamag-anak na o kaibigan na sobrang lapit sa iyo. Lalo na magaganda yung mga pinakita sa iyo at naging bahagi ng buhay mo. So masakit talaga, masakit po ako, pinakamalungkot. 'Di ba, yung mawalan ng mahal sa buhay. Pero paano nga ba natin 'to tatanggapin? 'Di ba? Kahit na parang ayaw na natin bitawan, gusto natin sama-sama pa rin tayong lahat, wala tayong magagawa doon. So isipin na lang natin guys na babalik na sa tahanan o bumalik na sa tahanan yung mga mahal natin sa buhay. Nandun na sila sa kabilang buhay. Parang isipin na lang natin yung alibugang anak. Diba? Yung alibugang anak, alam naman siguro nyo yung kwento na yun, popular yun. Dalawang magkapatid, yung bunso, hiningi na yung mana habang buhay pa yung kanyang mga magulang. Pagkatapos mahingi, umalis na siya sa kanilang lugar at doon nagpakasasa na siya.
Lahat siguro na masama, ginawa niya na hanggang sa maubos na yung perang dala niya. At dumating yung kagutuman doon sa lugar na yan hanggang siya naging pumasok ng bilang tagapag-alaga na lang ng mga baboy, di ba? So nung naisip niya ang aking ama, sobrang yaman, di ba? Ang dami mga tauhan, pero ako bakit ganito? Nag-aalaga ako ng mga baboy, di ba? So sabi niya, naisip niya na babalik na lang ako sa ama. At hihingi na lang ako ng tawad sa aking ama. Kaya yun na nga, pumunta na sa kanyang ama, guys, di ba? At dali-dali na sa pumunta. At pagdating doon, nakita ng kanyang ama sabay yakap, di ba, ng mahigpit sa kanyang anak dahil sa kanyang paglalayas, di ba? Paglulustay ng kanyang mga pera. At nung nakita ng ama, sobrang tuwa. Sabay niyakap niya yung kanyang anak na yun. Subalit yung isang anak na panganay, di ba? Nagtampo siya. Bakit ganun, di ba? Naglustay na nga, sinira na nga yung pera. Bakit ganun? Parang masigit pa siya kaysa sa akin. Kaya yung ama, kinausap niya at ang sabi niya, di ba? At sabi niya, sinabi ng ama sa kanya, anak, lagi kitang kasama at lahat ng akin ay sayo. Ang magsaya at magalak ay kailangan sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay na at muling nabuhay siya. Siya ay nawala at natagpuan. So yun guys, napakaganda, di ba? So mamamatay man tayo dito, babalik naman tayo sa ating tahanan. So kagaya ng sa bahay mismo natin, di ba guys, pag kahit saan tayo pumunta, mag-abroad man, pumunta man ng trabaho, o pupunta mo mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, hindi ka pa rin mapakali. Pag uwi mo ng bahay, di ba, welcome home. Dito sa bahay mo pa rin mararanasan yung napakasarap na pahinga, komportable, di ba? Kahit yung mga anak natin guys, lalo na ako mga teenager na, malalaki na kami, college na rin tayo. Nag-aalala tayo pagka mga anak natin wala pa sa bahay. Tatawagan mo na, awasan ka na. Gabi na, umuwi ka na. Pagdating nila sa bahay, tsaka ka pa lang magiging kampante at giginhawang pakiramdam. Sabi na, gabi na, butit na kauwi ka na, kumain ka na. Di ba? Napakasaya natin. Pag-uwi ng bahay ay lahat ay masaya, tahimik, at siyempre safe na. So, ganun din po na lahat tayo ay babalik sa ating tahanan. Dito kasi mga stranger lang tayo o turista lang tayo. Turista lang tayo dito sa mundong ito. Pagdaan natin dito, babalik na sa tahanan ng ating amang nasa langit. Kaya po ang ating ipagdasal, kasabay ng pagdarasal natin ng mga mahal nating yumauna, na sana balang araw ay magsama-sama tayo. Kasi kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansyal. Sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magdiwala, ay tsakin pagkakalob sa iyo ng ating Panginoon. So sabay-sabay po tayo magdasal, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Lord, patawarin niyo po ang aming mga kasalanan. Lalo na po yung mga naunang mga kapatid namin, mga magulang, mga lolo't lola, tita, lahat ng kamag-anak, Lord, na pumanaw na po, na nandyan na po sa inyong tahanan. Tanggapin niyo po ng maluwalhati, patawarin niyo po ang kanilang kasalanan. Lalo na po, Lord, yung mga kaluluwa na wala na pong nagdarasal sa kanila, sa kanilang mga kamahal sa buhay, patawarin niyo po ang kanilang kasalanan. Naway tanggapin niyo po sa inyong tahanan. At ganun din po kaming mga nabubuhay ngayon. Patawarin niyo po ang aming kasalanan. Na sana, Lord, gabayin niyo kami at malagpasan namin yung mga tukso at pagsubok dito sa mundong ito. At lalo na po, pagdating ng araw, pag kami babalik na, kukunin mo na kami sa inyong tahanan. Nawa, Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at mapunta kami dyan na kung saan ang buhay na walang hanggan at nandyan din yung aming mga mahal sa buhay.
At darating yung araw, lahat po tayo ay magkakasama na dyan. Kaya hinihiling ko po na patawarin niyo po ang aming mga kasalanan at kahinahan. At gumawa ng mabuti, maglingkod sa kapwa at magserbisyo po sa inyo. So, salamat po at naway i-bendisyonin niyo po ang buong pamilya namin sa aming paglalakbay habang kami narito. Gabayan niyo po kami, samahan at maging ligtas sa anong pamang kapahamakan. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.